Magandang araw sa iyo, kapamilya sa pananampalataya. Welcome sa Day 3 ng ating serye at ngayon, isang napakalakas na konsepto ang ating pag-uusapan, Feeling is the Secret. O sa ating wika, kapag ramdam mo, nangyayari. Marahil ay pamilyar ka sa kasabihang seeing is believing. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na sa larangan ng pananampalataya, ang sekreto ay feeling is believing? Ang pagdama, ang pakiramdam, ang emosyon na kaakibat ng ating mga panalangin ay ang tulay sa pagitan ng ating hiling at ng katuparan nito. Ito ang sinasabi sa atin sa Kawikaan 4:23. Bantayan mo ang iyong puso sapagkat diyan nagmumula ang bukal ng buhay. Pansinin ninyo, hindi sinabing bantayan mo ang iyong isip, kundi bantayan mo ang iyong puso dahil ang puso ang sentro ng ating damdamin at ang ating damdamin ang nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Isipin mo ito, kapag nananalangin ka para sa isang himala, ano ang nararamdaman mo? Pag-aalala ba? Takot? O pag-asa at pananabik? Sinasabi sa atin na ang damdamin ang lengguwahe ng ating kaluluwa. Kapag nananalangin tayo na may kasamang pakiramdam na para bang natanggap na natin ang ating hinihiling, ang ating espiritu ay umaayon sa dalas ng enerhiya ng Diyos. Nagkakaroon ng koneksyon. Parang nag-tune in ka sa isang radio station. Kung hindi tama ang frequency mo, puro static lang ang maririnig mo. Ngunit kapag saktong-sakto ang iyong pag-tune in, malinaw mong maririnig ang musika. Sa pananampalataya, ang pakiramdam ng pasasalamat at kagalakan, kahit bago pa man dumating ang biyaya, ang siyang naglalagay sa atin sa tamang frequency para matanggap ang himala ng Diyos. Madaling sabihin, pero paano natin ito gagawin? Halimbawa, nananalangin ka para sa kagalingan. Imbes na isipin mo lang, subukan mong damhin. Anong pakiramdam ng maging malusog? Anong pakiramdam ng tumakbo ulit? Nang yumakap ng mahigpit sa iyong mahal sa buhay nang walang sakit? Damhin mo ang saya, ang gaan ng katawan, ang pasasalamat sa bagong lakas. Hayaan mong mapuno ang iyong puso ng damdaming iyon. Kapag nararamdaman mo na ang himala, ang iyong buong pagkatao ay naghahanda na para tanggapin ito. Ang iyong espiritu ay sumisigaw sa kalangitan. Salamat Panginoon dahil natanggap ko na. At ang Diyos na nakakakita sa kaibuturan ng ating puso ay tumutugon sa pananampalatayang iyan. Ang ating emosyon ang gasolina ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya na walang damdamin ay parang sasakyang walang gasolina, hindi ito aandar. Hindi ito makakarating sa destinasyon. Kaya't ngayon, inaanyayahan kita na isa puso at isa buhay ang affirmation na ito. Itaas mo ang iyong kamay o ilagay sa iyong puso at sabihin natin ito ng may buong pananalig at damdamin. Ulitin mo kasama ko. Ramdam ko ang himala ngayon. Tinatanggap ko ito ng may pananampalataya. Isa pa, at damhin mo ang bawat salita. Ramdam ko ang himala ngayon. Tinatanggap ko ito ng may pananampalataya. Hayaan mong ang pakiramdam na iyan ang maging gabay mo sa buong araw. Sa bawat sandali, alalahanin mo ang pakiramdam ng katuparan, ang saya ng natanggap na biyaya. Bantayan mo ang iyong puso dahil diyan nagmumula ang bukal ng buhay at mga himala. Maraming salamat sa iyong oras at pakikiisa sa ating pagninilay ngayong Day 3. Sana ay naging makabuluhan ito para sa iyo. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod pa nating paglalakbay sa pananampalataya. Magkita-kita tayo bukas para sa Day 4. Pagpalain ka ng Diyos